Welcome to Learners Math TV. Sa video na ito ay magpapakita ko sa inyo ng dalawang paraan on how to reduce fraction to its lowest term. Unahin natin itong 24/27. Okay? Dalawang way ang matututunan ninyo. Una, yung tinatawag nating by prime factorization. Ayan. So itong 2 at saka 3 ay prime numbers. Okay, bakit siya prime numbers? Kasi walang ibang factors kundi yung sarili niya at 1. Diba? Yung 2 ay 2 times 1 at yung 3 ay 3 times 1. Wala nang ibang factor. Okay? Now, 2 times 2 times 2 is 8 times 3 is equal to 24. Okay? Kaya ganyan ang mga sinulat natin ng mga numbers dyan sa numerator. Then, dito naman sa denominator ay tatlong 3. 3 times 3 equals 9 and then times 3 is equal to 27. Tapos, ika-cancel lang natin sa ating paningin yung dalawang common, di ba? Factors na yan. 3 because 3 divided by 3 is equal to 1. Kaya sa ating paningin, kasi hindi naman talaga siya natanggal. Ang value niya kasi ay 1. Di ba? Hindi na natin sinusulat kung 1 in case meron naman siyang ibang number na katabi. Okay? So, 2 times 2 times 2 is equal to 8 and then 3 times 3 is equal to 9. Ayan. Kaya, ang ating lowest equivalent fraction ng 24/27 ay equal sa 8/9. Ngayon, eto naman yung isa pang paraan. Ayan. I-divide naman natin siya sa tinatawag nating greatest common divisor o number na walang ibang or walang ibang number na pwede mo sila parehas i-divide. Ayan. Walang iba kundi sa 3. Yan lang ang number na parehas mo sila pwedeng i-divide. Okay? So, 24 divided by 3 is equal to 8 and 27 divided by 3 is equal to 9. So, parehas lang yung final answer na nakuha natin mula dito sa paraan na to at dito naman sa paraan na ito. For our next example, 8/32. Ano ba yung kanyang mga factors, prime numbers? So, ang 8 ay 2 times 2 times 2. Diba? 2 times 2 equals 4 and times 2 is equal to 8. Then, yung 32 naman ay 5 2 yan. Diba? Kasi 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16, times 2 is 32. O, kaya kinakailangan meron kang mastery sa multiplication, ano? Para magamit mo yung method na ito. Okay, so tapos ay tanggalin natin sa ating paningin yung mga common. Yung magkaparehas sa numerator mula sa numerator at sa denominator. So ano ngayon ang matitira? That is 1/4. Dito wala nang natirang number dito, di ba? Kaya maglagay tayo dyan ng 1. Pag walang natirang number dyan, of course, meron niyang 1. Identity kasi yan, di ba? If you multiply 1 to any number, it is just equal to that number. Okay? So, 32 naman dito. Yan. Ang natira na lang dito ay 2 times 2, kaya 4. So, yan ang lowest equivalent fraction or the lowest term of 8/32. Dito naman sa isang way. Okay. Pwede kang mamili kung ano sa tingin mo mas madaling gamitin. Kaya ipinapakita ko sa inyo yung dalawang method. Ayan, divide natin siya sa kanyang GCD or the greatest common divisor. Wala namang iba kundi 8 lang. Okay? Yan lang ang number na parehas natin siya pwedeng i-divide. Ayan. So, 8 divided by 8 is equal to 1. And 32 divided by 8 is equal to 4. Kaya parehas lang uli ang nakuha nating lowest equivalent fraction. For our third example, 15/18. Sige nga, post mo muna yung video. Ikaw muna ang gumawa. Okay, ganun ang pag-aaral. Hindi pwedeng pinanonood mo lang. You have to challenge yourself. Okay? Kaya dapat pag nanonood ka ng video lesson,
meron kang naka-ready agad na pencil, meron kang pambura, tapos meron kang kapirasong papel diyan sa iyong harapan para napa-practice mo agad yung iyong pinapanood. Okay? Kaya nga sa huli ng video lesson, lagi kong sinasabi, laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Diba? Kailangan lagi kang handang mag-practice o magsanay. Ayan. So, ang ating mga prime factors ng 15, tignan natin kung tama ang iyong ginawa. O, maganda kung ginawa mo parehas yung way para makita mo kung alin sa'yo ang mas madali. Okay? So, ayan. Ang 15 ay merong factors na 3 times 5. O, sila yung mga prime numbers na pwede mong gamitin. Okay? So, ang 5 prime number din yan. Bakit? Kasi di ba wala naman siyang ibang factor kundi ang sarili niya at number 1. So, yung 80 naman, that is 2 times 3 times 3. 2 times 3 is equal to 6 times 3 is equal to 18. Ngayon, tanggalin natin yung common. So, isang set lang yung may common. Meron sa numerator at denominator. Nung matitira ngayon, so ito na yung matitira. Ito natira ay 5. So, wala naman ang ibang number dyan, kundi 1 lang. And then, 2 times 3 is equal to 6. So, ito na ngayon, yung lowest equivalent fraction ng 15 over 18. So, doon naman sa isa pang paraan. Okay. Kung nagawa mo rin ito, okay, mas maganda. Ayan. Yung ating GCD, saan sila parehas pwedeng i-divide? Okay, saan? Walang iba. Parehas sila divisible by 3. Ayan. So, 15 divided by 3 is equal to 5. And 18 divided by 3 is equal to 6. Kaya, again, parehas lang din yung nakuha nating final answer. Okay? Galaw-galaw. Laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.